Nagsisimula ang episode, at ang unang makikita natin ay ang sobrang saya sa mukha ni Brutus, na tumatawa sa mga kamakailang kalokohan ng ating bayani kasama ang Special Task Force. Nakatanggap siya ng balita mula sa komandante ng batalyon ni Menjon at tuwang-tuwa siya sa resulta. Naghinuha siya na malamang na sobrang inis na ngayon ang mga tao ng STF, at sumang-ayon ng buo ang koronel. Kita mo? Dating nag-aalala si Brutus dahil alam niyang hindi niya mapipigilan ang ating bida sa pag-alis kung magdesisyon itong sumali sa STF, pero ngayon, ang sitwasyon ay nalutas ng napakaganda. Sumang-ayon ang koronel at iminungkahi na ito na ang tamang panahon para mag-level up sila. Dahil sumang-ayon ang Major General, hindi na siya nag-aksaya ng oras at tumayo upang ipahayag ang kanyang tamang pasasalamat sa nararapat na partido. Hinawakan niya ang maliit na hawakan ng telepono gamit ang kanyang dambuhalang kamay, at walang kahirap-hirap na nagsimulang magsalita ng mga malabong salita sa tao sa kabilang linya, na nalilito ang koronel sa likod niya. May halos malupit na ngiti, iniutos niya sa kausap na makipagkita agad sa kanya at dalhin lahat ng kaugnay na mga file. Babalikan natin ang misteryosong pangyayaring ito mamaya, pero sa ngayon, bumalik tayo sa kampo militar ng ating bayani. Ang mga sundalo ay nagtitipon sa harap ng kanilang mga sarhento, medyo balisa. Ang dahilan ay tila ang bagong mga badge sa balikat ng ating bida, na tila nagpapakita ng isa pang promosyon. Si Wang Shek at ang iba pa ay litong-lito dito, at kinakabahang tinanong si Sargento Lee kung ano ang nangyayari. Sumagot si Sargento Lee nang walang pagbabago sa ekspresyon, at ipinaalam sa lahat na hindi na siya ang leader ng kanilang grupo, at ang posisyon ay ipinasa na kay Menjon. Nag-usi sa si Ponytail kung ibig bang sabihin nito na na-promote si Sargento Lee. Tumugon ang lalaki na hindi, ngunit ipinaliwanag niyang malapit na siyang mag-apply para sa posisyon ng Staff Sergeant, kaya ngayon ipinapasa na niya ang kasalukuyang posisyon kay Sargento Kim Menjon. Lahat ng mga ito ay dumaan na sa lahat ng posibleng mapanganib na sitwasyon, kaya wala namang reklamo tungkol sa desisyon. Sa katunayan, lahat ng mga sundalo ay sabay-sabay na sumang-ayon na walang iba pa ang mas karapat-dapat kaysa sa ating bida para sa posisyon. Gayunpaman, itinaas ng disipulo ni Menjon ang kanyang kamay upang magtanong at pinayagan siya ng sarhento na magsalita. Mukhang interesado ang estudyante kung ang kanyang guro ang responsable sa pag-clear ng Peking Dungeon mula sa ibang dibisyon dahil iyon ang mainit na usapan sa loob ng dibisyon. Ang tanong niya ay lalo pang pinasigla sina Guang Shek at Ponytail na nagsabing buong komunidad ng mga hunter ay abala dahil sa insidenteng iyon. Mukhang hindi niya na maiiwasan ang mga chismis, kaya kalmado niyang inamin na siya nga ang nag-clear ng dungeon. Gayunpaman, tiniyak niyang idagdag na dumadaan lamang siya sa lugar ng pagkakataon lang. Pagkatapos makumpirma ang mga chismis mula sa kanya mismo, walang sino man ang nabigla na ang buong grupo ay napamangha pa rin. Nagpahayag ng pagkagulat si Dong Jin at agad na tinanong kung nagkaroon ba ng anumang pinsala ang sarhento. Pero gaya ng nakikita mo, nasa perpektong kondisyon siya. Ngayon, lalong naging malapit ang iba pa, iniisip kung may kinalaman ba ang achievement na iyon sa kanyang promosyon bilang leader ng grupo, at kung makakatanggap pa siya ng ibang gantimpala. Nang mapagod na sa kanilang mga tanong, tinulak sila ng ating bida habang sumang-ayon na may natanggap pa siyang ibang mga gantimpala. Pero tila hindi naman aalis ang mga ito nang hindi nakakakuha ng mga sagot. Ilang araw ang lumipas matapos iyon, at ngayon naroon tayo sa loob ng isang Goblin Colony Dungeon, kung saan nililipol ng ating mga bida ang mga halimaw. Isa sa mga goblin ang nahati sa dalawa habang nakalabas ang dila nito, at nagsimula ang usapan sa pagitan ng mga sundalo. Tinanong ni Guang Shek kung talagang nakatanggap ba ng scouting offer si Menjon mula sa STF kahit bago pa lang siyang sumali sa militar, at agad itong kinumpirma ni Ponytail. Hindi lang iyon, habang patuloy na tinatamaan ang target, kinumpirma pa ni Ponytail Corporal na diretsahan na tinanggihan ng ating bida ang alok, at brutal na binugbog ang isa sa kanilang mga sarhento. Alam ni Guang Shek na totoo ang lahat ng ito, pero dahil napakahirap paniwalaan, hindi niya maiwasang magkomento na walang maniniwala sa labas ng militar sa ganitong kalokohan. Pero totoo pa rin na ginawang leader ng grupo si Menjon ng commander ng dibisyon, at alam ni Guang Shek na ipinangako na sa kanya ang posisyon ng Staff Sergeant sa loob ng 1 taon. Habang nag-uusap tungkol sa mga bagay na ito, narinig ng dalawang kabo ang hindi kapanipaniwalang ungol mula sa kagubatan. Isang dambuhalang berdeng kamay ang lumabas mula sa anino, dinurog ang balat ng puno gamit ang malabakal nitong kamay. Ang kumikislap na dilaw ng mga mata at makinang na puting pangil ay naging malinaw, nagpapakita na ang Goblin Lord ay nagpakita na. Ang Goblin Lord ay bato-bato na parang si John Cena, at dahan-dahang papalapit sa mga sundalo upang ipaghiganti ang mga namatay nitong kasamahan.
Muling umungol ito ng malakas, pero sa paanuman, walang reaksyon mula sa ating mga bida. Kahit napapalapit na ang Goblin Lord na may napakalaking pamalo, ni hindi man lang kumurap ang mga sundalo at patuloy lang na tinatitigan ang nilalang na may seryosong mga mata. Doon, biglang dumaan ang Letigo sa harap ni Guangshek ng napakabilis. At tumama ito sa mga mata ng higanteng goblin. Ang kawawang nilalang ay nabitawan ang kanyang sandata habang napapangiwi sa sakit. At doon lang namin naintindihan kung bakit hindi itinuturing ng mga sundalo na banta ito. Sunod-sunod na dumating ang mga palo ng Letigo. Ang halimaw ay sumigaw sa sakit at paghihirap. Habang walang ginawa ang mga sundalo kundi panoorin ang palabas mula sa gilid. Sa puntong ito, ang Goblin Lord ay mistulang isang alipin na binugbog. Nanginginig sa harap ng kanyang amo na nagmamakaawa. Doon namin nakita ang mukha ng may kagagawan. Na syempre, walang iba kundi ang ating kaibigan, si Menjan. Hawak niya ang isang matibay na letigo sa kanyang kamay, may pamilyar na mapang asar ng ngiti. Handa nang basagin ang bungo ng isang kalaban. Sa usapan ng mga korporal. Mukhang ang bagong letigo na hawak ng ating bayani ay personal na kagamitan. Ibinigay ito sa kanya ng mismong komandante ng dibisyon. At dahil kahit ang komandante ng Platen ay wala pang sariling kagamitan. Talagang napakalaking pribilehiyo ito. Pero kahit na may pribilehiyo, gusto lang ng ating kaibigan na magsaya habang walang awang binubugbog ang mga halimaw. Habang ipinapalo ang bago niyang magarang sandata. Ang tunog ng letigo ay tulad ng kulog na tumama sa kawawang nilalang. Binabasag ito sa pira-pirasong bahagi. Hindi mapigil ang magtanong si Guangchik kung bakit letigo ang ibinigay sa kanya sa lahat ng posibleng armas. Sumagot ang corporal na may ponytail, na ito ang napiling sandata ng kanilang sarhento para sa sarili. At ngayon na nakikita nila ang epekto ng gantimpala na ito sa aktwal na labanan. Unti-unti nilang naiintindihan kung bakit tinanggihan ni Menjan ang direktang scout. Maging si Menjan ay talagang nasisiyahan sa bago niyang sandata. Iniisip na mas maganda ito kaysa sa inaakala niya. Muli niyang ikinakampay ang letigo. At nakuha niya agad ang halos perpektong pakiramdam sa timbang nito. Na talagang kahanga-hanga, dahil sa batong mana na nakaukit sa hawakan. Hindi na kailangan ng ating kaibigan na gamitin ang kanyang kasanayan sa demonyong letigo para maging epektibo ang epekto nito. At dahil pinagsama-sama ang lahat ng ito, natural lang na sobrang saya niya sa paggamit ng sandatang ito. Pinapadala ang mga kalaban sa kabilang buhay. At nagugulat ang lahat ng nanunood. Pinambikwan siya ng isa pang promosyon sa loob ng isang taon. At sa tulong ng napakahusay na sandatang ito, tiwala si Menjan na mapapaaga niya ang petsang iyon. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na eksena. Kung saan naganap ito sa isang restoran ng manok sa lugar ng Chonchian. Ang masarap na karne ng Korea ay nag-iinit sa mainit na kawali. Ngunit taliwas sa masarap na pagkain. Ang ating kaibigan Menjan ay mukhang nakasimangot. Mukhang may nakaupo sa harapan niya. Sabik na sabik kumain. Ngunit ang ating binata ay hindi man lang interesado. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa taong nasa harapan niya na may kunot na noo. At tinanong kung bakit ito naroon. Ang taong nasa kabila ng mesa ay si Son Yun-so. Tuluyan ang nalulong sa pagkain sa harapan niya. Pumasok ang waitress para haluin ang mga sangkap sa huling pagkakataon. At nakatanggap siya ng isa sa pinakamagandang ngiti na nakita ng mundo mula kay Son Yun-so. At agad-agad, nang hindi nasasayang ang isang sandali, nagsimula ng lumentak ang babae ng masarap na pagkain. Ganap na hindi pinansin. Ang tanong ni Menjan kanina. Dahil dito, napasama ang timpla ng ating binata. Habang tinatitigan ng babae na may halong inis at pagtataka. Sa wakas, napansin ni Yun-so ang masamang tingin niya. At tumigil sa susunod na kagat upang tingnan ito ng mabuti. Inosenteng tinanong niya kung hindi rin ba kakain si Menjan. At inalok pang siya na ang sisigat sa bayarin. Pero hindi iyon ang issue. Nagtataka lang ang ating binata kung paano nalaman ni Son Yun-so na siya ay may araw na pahinga. At pati na rin ang katotohanan na pupunta siya sa lugar na ito. Alam pa niya ang eksaktong restoran na kakainan niya. Habang iniisip ang mga bagay na ito, biglang pumasok sa isipan ng ating bayani ang isang ideya. Naaalala niyang ibinahagi niya ang kanyang plano kay Corporal Guangshek. At agad niyang napagtanto na siya ang malamang na nagturo ng impormasyon kay Yun-so. Agad niyang tinanong ang babae upang kumpirmahin ito. At nagsimula na itong umiwas ng tingin gaya ng inaasahan. Mukhang tama nga ang kanyang hinala. Sinabi ni Yun-so na ito'y isang pagkakataon lamang. Ngunit dahil sa nakakatakot na tingin ng ating bayani, diretso na niyang inamin na siya ang humiling ng impormasyon. Ngunit ang kaparusahan ng corporal ay ngayon nasa kamay na ng sarhento para magpasya. Kaya't diretsahan na niyang tinanong ang babaeng hunter kung ano ang plano niya sa pagpunta rito.
Sa katunayan, agad siyang nag-akala na baka gusto siya ng babae. Isang pahayag na sadyang sinanay ang mga babaeng taga-silbi ng lugar na marinig. Siyempre, nataranta ang ating babae at tinawag na kalokohan ang komento ng sarhento. Namula siya ng inosente at tinanong kung bakit bigla siyang kinakausap ng ganito kasimple ng sarhento. Hindi naman nakikita ni Menjon kung anong problema roon dahil magkapareho lang naman sila ng edad. At mas gusto pa nga niya kung pareho nilang gagamitin ang parehong casual na tono. Sa anumang kaso, tinanggihan ng babae ang ideya na gusto niya si Menjon. Ngunit ang kanyang sagot ay nagdala ng mga ngiti sa mga matatandang babae sa malayo. Parang alam nila ang tunay na nararamdaman ng babae kaysa sa kanya mismo. Muli, tinanong ni Menjon kung bakit siya narito kung hindi iyon ang dahilan. At sa wakas, inamin ng babae na hindi lang ang sizzling na karne ang dahilan ng pagpunta niya rito. Medyo nahihiya at iniwas ang tingin. Bigla niyang binanggit ang Tin Ken Dungeon na pinasok nila para sa pagsasanay. Naguluhan si Menjon sa hindi inaasahang sagot. Ngunit patuloy na binanggit ni Yunso ang iba pang mga pangyayari gaya ng Red Boar Dungeon. At maging ang kamakailang insidente ng Peking Dungeon. Sa lahat ng mga lugar kung saan naroon ang ating bayani, may mga hindi inaasahang pangyayari. At bagamat ito ay simpleng kuryosidad lang sa ngayon, gusto lang ni Yunso na manatiling malapit para kumpirmahin kung may mangyayari ulit. Ngunit ngayon na nasabi na niya ng malakas, napagtanto niyang katawa-tawa ito kaya't napahiya siya na binanggit niya ito sa simula pa lang. Nagbahagi ng sandali ng katahimikan ang dalawa sa loob ng restoran. At sa medyo nakakaaliw na paraan, tinangkang itaas ng ating babae ang kanyang ulo upang makita ang reaksyon ni Menjon. Inaasahan niya ang pangungutya. Ngunit ang nakuha niya ay isang di inaasahang pagtawa. Kasunod ng isang pagpapawis na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Tumangala ang babae sa kanya na may tanong sa kanyang ulo. Hindi maintindihan ang reaksyon ng lalaki. At ang ating binata, habang nawawala na ang kontrol sa sarili at di sinasadyang nadurog ang baso sa kanyang kamay. Hindi maiwasang magpanik sa posibilidad na alam na ng babae ang kanyang demonyong kapangyarihan. Muli, ibinahagi ng dalawa ang katahimikan. Hanggang sa mapansin ng ating bayani ang badge ng isang corporal sa uniforme ni Son Yunso. Sinubukan niyang gamitin iyon para baguhin ang paksa at tinanong kung na-promote siya. At sumagot si Yunso na kapapasa lang niya sa exam ng promosyon noong nakaraang linggo. Sinubukan ni Menjon na purihin pa siya. Sinabing kahanga-hanga ang mabilis na pag-promote. Ngunit ang pahayag ay tila lalong nakainis sa ating babae. Pagkatapos ng lahat, nakaupo siya sa harap ng isang sarhento. Kahit pareho lang sila ng panahon ng sumali sa hukbo. Ang kanyang inis ay bumalik sa tanong kung bakit ganoon pa rin siya kakaswal. At sumagot muli si Menjon na pwede rin naman siyang maging ganoon. Nagsimulang magtampo muli si Yunso. At kahit na tila naibsan na ang krisis, agad na naramdaman ng ating bayani ang tawag ng isang demonyo mula sa gilid niya. Mukhang may malapit ng bumukas na dungeon gate sa kanyang kinaroroonan. At nakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Pumadyak si Menjon. Dahil ito na ang pinakamasamang oras para lumitaw ang dungeon. Pagkatapos ng lahat, nakaupo ang babaeng ito sa harapan niya, na naghihintay ng kung anong kakaibang mangyayari habang siya ay nakabakasyon. Tama rin naman siya, dahil ang tanging dahilan kung bakit nagbakasyon si Menjon sa simula, ay dahil sinabihan siya ng kanyang demonyong pamilyar tungkol sa paparating na dungeon ng maaga. Ngunit ngayon, dahil wala nang ibang pagpipilian, nagbalik ang ating bida sa kanyang seryosong mukha. At inilabas ang pinakalumang taktika para makatakas sa isang date sa restoran. Ang excuse na kailangan niyang pumunta sa banyo. At tahimik na lumabas sa likod na pinto. Pinayagan siya ni Yunso. At sa susunod na eksena, ang hanggal na ito ay nasa isang malapit na parke. Naghihintay para sa paglabas ng portal. Mabilis niyang natagpuan ang nag-iinit na enerhiya. At nagsimulang maghanap para sa kanyang pamilyar. Nakazoom in ang kamera patungo sa isang park bench. At mula sa likod nito ay lumitaw ang kanyang maliit na demonyong pamilyar. Matapos makita ang kanyang amo, binigyan siya ni Menjon ng thumbs up para sa pagbibigay ng magandang balita. Isang papuri na lubos na pinahalagahan ng pamilyar. Pagkatapos niyang itapon ang bola ng demonyong enerhiya para kainin ng pamilyar. Nagsimulang magtaka ang ating bayani kung bakit hindi pa siya nakontak ng isa pa niyang tauhan. Ngunit bago pa niya mapag-isipan ng mabuti ang bagay na iyon, ang kanyang atensyon ay nabaling sa isang mas seryosong problema. Ang kidlat ng dungeon portal ay nagiging mas marahas, na nangangahulugang malapit ng magbukas ang gate. Inihanda ni Menjon ang kanyang sarili, na nagsabing mabuti na lang at walang masyadong tao sa lugar dahil sa lamig ng taglamig. Sa loob lamang ng ilang segundo,
Nagsimulang magwala ang enerhiya ng kidlat sa lokasyon nito. At bumukas ang isang napakalaking portal sa harapan ng ating bayani gaya ng inaasahan niya. Alam nating lahat na hindi masyadong alintana ng ating binata ang ibang tao. Ngunit nabubuisit na rin siya dahil ang gate ay nagbukas sa gitna ng isang residential area. Gayunpaman, para sa kaligtasan ng mga mamamayan at para sa kanyang promosyon. Naghandang harapin ni Menjon ang gulong ito sa lalong madaling panahon. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang medyo humanoid na silhouette ng isang dungeon creature. Mula sa gate, na mukhang nakakatakot, ang katotohanang lumabas ng mag-isa ang halimaw ay hindi normal. At itinuturing na isang anomalya na tinatawag na dungeon break. Dito nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Menjon. At kinuha niya ito upang makita ang isang mensahe mula sa Hunter Military. Na nag-aabiso sa mga mamamayan na lumikas mula sa lugar dahil sa dungeon. Hindi alam ng ating bayani kung ano ang maaaring lumabas mula sa portal na ito. Ngunit kung ito ay isang bagay na hindi niya kayang talunin sa kanyang kasalukuyang antas. Kailangan lang niyang magtagal hanggang sa dumating ang mga reinforcement mula sa militar. Pagkatapos ng lahat, tila alam na ng mga ito ang presensya ng dungeon. Kaya kailangan lang mag-isip ng ating bayani kung paano magtagal ng oras. Lumabas mula sa portal ang isang higanting bagay na parang espada. At mula rito ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may makakapal na muscle, matutulis na pangil, at mukha na walang mga mata. Umungol ng malakas ang nilalang. Si Menjon ay agad na nakilala ang halimaw na ito bilang isang Hanker, at mukhang magiging isang medyo problemadong kalaban. Ang Hanker ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang may talim na kamay sa ating bayani. Madali itong naiwasan, pero marami pa ring tanong si Menjon tungkol sa halimaw na ito. Una, gusto niyang malaman kung ito lang ba ang lumabas sa gate, at pangalawa, dahil sa abnormally mapanganib na mga braso nito, nais niyang malaman kung puno ito ng napakalaking demonic energy. Tumalo ng Sergeant palayo sa sunod-sunod na atake ng halimaw at agad na naghanda ng kanyang mga madidilim na pana upang pabagsakin ito ng tuluyan. Gayunpaman, bago niya maipakawalan ang kanyang atake, biglang ipinutok ng Hanker ang kaliwang talim nito na parang kanyan. Hindi inaasahan ito ni Menjon, at ang epekto ng atake ay naging kahanga-hanga. Pero syempre, alam natin na hindi talaga tinatamaan ng Hanker si Menjon. Ang talim ay tumama sa lupa, at kung titignan mula sa malayo, makikita na halos 1 pulgada lang ang pagitan mula sa ating bayani. Inamin ni Menjon na hindi niya inasahan ang ganitong klaseng atake, pero habang hawak ang kadena, sinabi niyang wala ito kundi isang mababaw na atake. Mukhang may ego rin ang halimaw dahil halatang naasar ito sa komento. Sa pamamagitan ng malakas nitong puwersa, hinailan nito ang kadena ng mabilis, dahilan upang si Menjon ay maisama sa paggalaw. Hindi pa ito natatapos, sinundan pa ito ng isa pang atake gamit ang kabilang braso na parang kanyan. Muli, ipinakita ni Menjon ang kanyang kahangahangang galing dahil naiwasan niya ang hindi inaasahang atake habang nasa ere, umikot na parang isang buhawi. Kung titingnan mula sa malayo at mabagal na galaw, parang eksena ito mula sa isang superhero movie, habang ang mga braso ng Hanker ay umiikot sa ere, sabay pabagsak ni Menjon sa panga ng halimaw gamit ang kanyang demonic punch. Bumagsak ang halimaw sa lupa sa lakas ng atake, at bumagsak naman si Menjon sa likuran nito. Pero nang lumingon siya, agad niyang napansin na hindi sapat ang kanyang naunang atake. Kahit basag na ang panga at halos napunit na ang mukha ng halimaw, nanatili itong nakatayo, tulad ng inaasahan mula sa katatagan ng isang wanker. Naghanda na si Menjon para sa susunod na atake, pero may narinig siyang tumawag mula sa likod. Kilala niya ang boses, kaya lumingon siya at nagsabi na may bakas ng pagkabahala sa mukha. At ayun, ang paborito nating babae ay patakbong papalapit sa kanya, may bitbit na isang karatula na hindi mo akalaing gagamitin sa ganitong sitwasyon. Nang makita ng wanker ang babae sa paligid, nagsimulang gumalaw ang mga braso nito tulad ng inaasahan. Ang makinang na talim ay direktang tinutok sa babae, pero mabilis na sumaklolo si Menjon, hinawakan ng mahigpit ang kadena, at inilipat ang direksyon ng talam. Habang ginagawa ito, tinanong ng sergeant ang babae kung ano ang ginagawa niya doon. Sa kabilang banda, abala pa rin ang wanker sa pag-ungol at pagsigaw, marahil nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa halip na sumagot kay Menjon, sumigaw si Yonso ng parehong tanong pabalik sa kanya. Sa huli, iniwan kasi siya ni Menjon sa gitna ng kanilang hapunan. Wala rin namang pakialam si Menjon dito, gusto lang niyang malaman kung paano siya natunton ni Yonso. Bilang sagot, mas hinigpitin pa ni Yonso ang hawak sa karatula bago ito ihagis diretso kay Menjon, sinasabing nakita niya ang alerto at agad tumakbo papunta rito.
Sa simula, nakatingin lang si Menjon sa lumilipad na karatula na may karaniwang seryosong mukha. Pero nang lumapit ang kamera, makikita ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha, senyales na may plano siyang gawin. Sinundan ni Menjon ang trajectory ng karatula, tumakbo siya, tumalon sa ere, at hinawakan ito gamit ang kanyang demonic whip ability. Sa isang mabilis na galaw at bugzo ng lakas, ibinagsak ni Menjon ang karatula ng hustisya diretso sa ulo ng kawawang wanker, dinurog ito ng tuluyan. Habang ginagawa ito, iniisip ni Menjon kung binayaran ba ni Yunso ang bill bago siya umalis sa restaurant. Ngayon, nakaupo na siya sa ibabaw ng durog na halimaw, habang ang alikabok mula sa epekto ng atake ay natakpan ang paningin ni Yunso. Agad namang inabsorb ni Menjon ang demonic essence ng halimaw habang may pagkakataon pa. Nang matapos siya, narinig niya ang pag-ubo ni Yunso, na kahit nakumpirma na nila ang uri ng halimaw, medyo nalilito pa rin sa pagkakatagpo nila ng isang hanker. Isang high-danger monster ito, at hindi siya makapaniwala na natalo ito ni Menjon mag-isa. Pero syempre, sinabi ni Menjon na siya ang tumulong, kaya hindi ito isang solo kill. Ngunit sa totoo lang, alam ni Menjon na mas madali sana ang laban kung hindi siya nakialam. Lumapit si Yunso para tingnan pa ito, at napansin agad na iba ang bersyon ng halimaw na ito, parang mutated at mas mapanganib kaysa sa normal nitong anyo. Dahil sa lahat ng ebidensyang nasa harapan niya, seryosong sinabi ni Yunso kay Menjon na kailangan nilang mag-usap ng maayos tungkol sa mga nangyayari sa kanya kamakailan. Pero bago pa man nila maisigawa ang pag-uusap, may isa pang anyo na lumabas mula sa dungeon portal. Naramdaman nila ang presensya nito at sabay na tumingin pabalik upang kumpirmahin ang kanilang hinala. Agad nilang nakita ang 5 wanker na dahan-dahang lumalabas sa dungeon. Sa pagdami ng mga ito, nagmungkahi si Yunso na umatras muna at maghintay ng reinforcements. Pumayag si Menjon sa ideya at sinabing umatras na siya at makipagtagpo sa iba. Ngunit hindi kasali si Menjon sa kanyang plano, at hindi maintindihan ito ni Yunso. Pero wala ng oras para mag-usap dahil ang grupo ng mga wanker ay papalapit na sa kanila upang lapain sila. Nagtatakang tinitingnan ni Yunso si Menjon nang ngumiti ito sa sitwasyon. Sa susunod na eksena, nakita natin si Menjon na tumalon pabalik sa labanan habang iniiwan si Yunso. Masaya si Menjon, sigurado sa sarili na ang susunod niyang tagumpay ay magpapataas sa kanya bilang staff sergeant. Lumayo tayo mula sa labanan at pumunta sa isang malayong lokasyon sa Eastgard, kung saan may 2 buong buwan sa maaliwalas na langit. Isang nakatalukbong na figure ang tahimik na naglalakad sa isang makapal na kagubatan, maingat ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos na balat. Huminto siya sa harap ng isang kakaibang bato at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi natin nauunawaan. Sa kanyang pagbigkas, nahati ang bato sa 2 at nagsimulang gumalaw. Unti-unti itong nadurog na nagpakita ng isang misteryosong hagdan pababa. Pagkatapos ipakita ang nakatagong daan, dahan-dahang bumaba ang figure sa hagdan. Nakita natin ang kanyang mukha na nakatalukbong, naglalakad sa isang mahabang pasilyo. Di nagtagal, narating niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo at pumasok sa isang malaking bulwagan na tila katulad ng silid ng pagtawag na ginagamit ng mga santo sa sentral na katedral ng Eastgard. Tumigil ang figure sa harap ng isang altar, nagbigay galang sa Diyos, at dahan-dahang inalis ang kanyang talukbong, ipinakita ang kanyang pulang buhok. Mula sa malayo, makikita natin na babae siya, may suot na kasuotan ng mga dark mage ng Eastgard. Pag-zoom out, makikita natin na nakatayo siya sa harap ng dambana ni Luminuna, ang karakter sa video game na iniidolo ni Menjon. At ang figure kung saan itinatag ang buong simbahan ng mga tagahanga ni Menjon sa Eastgard. At habang nakatayo doon, bumulong ang babae ng isang pangungusap, humihiling kay Lord Minold, na kilala rin bilang Kim Menjon, na hintayin siya upang makasama niya ito. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay miyembro rin ng fan club ni Menjon, at naghahanap din ng paraan upang makabalik sa kanya, katulad ni Lee Bongo. Gayunpaman, ito ay isang kwento na magpapatuloy lamang sa susunod na season ng serye, dahil opisyal nang natapos ang unang season sa episode na ito. Maraming suspense ang iniwan para isipin natin habang hinihintay ang susunod na season, at hindi na ako makapaghintay na simulang aircap ito para sa inyo paglabas nito. Mangyaring i-spam ang comment section sa ibaba at ipaalam sa akin kung gaano ninyo na-enjoy ang serye hanggang ngayon, ano ang paborito ninyong episode, at anong mga development ang inaasahan ninyo sa susunod na season. Nasa pin comment kung saan ako kumukuha ng chapter, pwede nyo din tingnan. Hanggang sa muli!